Hello sa mga motor lovers dyan. Magandang araw po sa inyo. Nandito ko na naman po sa King Hearts TV. And this time, ituturo ko naman po sa inyo yung mga location ng parts ng motor natin at kung paano sila gumana. I-explain ko sa inyo yung mga function nila. Sa mga nakakaalam na dyan, good for you. Kasi hindi na kayo mahihirapan. Pero sa mga gaya kong mga baguhan na wala pang masyadong alam sa motor, importanteng malaman nyo ito. Para naman sa ganon, in case masiraan kayo o magka-problema yung motor nyo, alam nyo na kung paano ito ayusin. At alam nyo na kung saan ninyo makikita kung ano yung mga sira nito. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga parts ng motor natin. So ayan po, nabuksan na natin yung cover ng Swiss Mono natin. Ito po yung mga parts niya. Ito po yung stator sa loob niyan. Sa loob niyan, nandyan po yung magneto at saka pulser. Dito naman po nakalagay yung kanyang CDI. 4-pin CDI. 4-pin CDI lang po to. So dito naman, ito po yung ating voltage regulator o tinatawag nating rectifier. Sa kabila naman, ito po yung ating starter relay. Ayan, makikita niyan, yun yung pong starter relay. At ito naman yung electric motor starter natin. Ayan. So nandito rin dito rin yung kanyang ignition coil. Ayan, kung makikita nyo, ignition coil po yan. At dito po yung kanyang spark plug, yung kanyang carburetor. Ayan po. At dito po yung kanyang ignition switch. So ito po yung mga parts na nagdadala ng ating kuryente para umandar yung ating motor. At syempre yung battery natin nandito po. Ayan sa loob. Yan po yung mga parts ng motor na ituturo ko sa inyo kung paano ito gagana. Actually same lang naman yung mga function ng mga parts ng mga motor. Kaya lang mas advantage sa atin yung mga naka-Rossi Swiss Mono, kasi Swiss Mono tong motor na i-actual natin. So sa mga naka-Rossi Swiss Mono dyan, panoorin nyo na lang itong video kung ito. Sigurado ko sa inyong marami kayong matututunan. Pero bago yan, pa-shoutout nga pala kay Danny Dapinya, nagmamayari ng gray na Rossi Swiss Mono. Kung nakikita nyo, ang ganda. At pati na rin kay Marco Mark, orange na Rossi Swiss Mono, Repsol at ang kulay nito. Kung makita nyo, ang ganda nan. Shout out sa inyong lahat. Yan po, simulan na po natin. Unahin na muna natin yung source of electricity ng motor natin. Ito po yun, sa loob nito. Ito po yung stator. Yung stator, nagproproduce po yan ng kuryente sa kabuuan ng mga motor natin. Dalawa po yung pinoproduce niya. Yung isa exclusive lang po dito sa ating CDI. Yung isa naman sa ating lightning. So unahin natin yung ating mga lightning sa motor natin. So galing po dito sa stator, nagpo-produce po yan ng kuryente papunta dito sa ating voltage regulator or tinatawag nating rectifier. Itong rectifier naman, galing sa rectifier, nagbabato yan ng kuryente papuntang battery. So kung mapapansin nyo, yung ating battery kapag naka-under yung motor natin, di ba nagta-charge yung battery natin? Ito pong rectifier ang nagsisilbing charger ng ating battery. So galing dito sa rectifier papuntang battery, yung kuryente na pinapalabas ng ating battery, yan po ay nagiging DC o direct current. Or in other words, tinatawag po natin yung battery operated mula doon sa ating battery. So ngayon, mula sa ating battery, nagbabato po siya ng kuryente papunta dito sa ating ignition switch. Ayan po, ignition switch. So ito yung ating ignition switch or susian. So pag i-on natin yung ating susian, so yan, magbabato yan ng kuryente papunta sa accessory wire. Pag ni-on natin yung susian, so magkakaroon na naman ng kuryente yung ating accessory wire. So ito po yung accessory wire. So gagawa po tayo ng video nito
next time para ma-explain ko sa inyo kung paano ito gumana dito. Pero sa ngayon, i-explain ko muna sa inyo itong accessory wire. Ito po yung wirings ng ating ignition switch. Itong black, ito po. Ito po yung accessory wire. Gagana lang tong accessory wire kapag naka-on yung ating susian. Kasi dito po nanggagaling yung mga wire galing sa ating busina, sa ating signal light, sa ating headlight. Yung mga ilaw ng motor natin, dito po yan nagagaling sa accessory wire. So gagana lang itong ating mga headlight kung maka-on yung ating susian, ating ignition switch. So ngayon po, babalik po tayo dito sa ating battery. Ito po yung ating battery, kung makikita nyo. Itong battery natin, nagbabato po yan ng kuryente papunta dito sa ating starter. Ayan po, ito po yung ating starter relay, kung makikita nyo yan. Yang dalawang yan, puro positive yan. Puro positive yan. Kapag i-on mo itong ating starter dito, i-on mo yung ating starter, magkakaroon ng kuryente itong isa dito papunta sa ating electric motor starter. Gagana po ito kapag meron na tayong kuryente galing sa ating battery kapag naka-on na itong ating starter. Para po hindi na tayo sisipa sa ating motor gaya nito. So ang gagamitin na lang natin ay yung starter na lang. Ayan, starter na lang yung ating gagamitin. So saka ito gagana pag i-on mo yan. Kaya magkakaroon naman ito ng kuryente. Gagawa din tayo ng video nito kung paano ito gumana. Itong kasi may wire pa dito eh. Kung makikita mo may lang wire. So i-explain din natin yan sa other video natin. So ngayon, babalik na naman tayo dito sa ating stator. So itong other source ng ating stator, exclusive lang sa CDI yung sinasabi ko kanina. Sa pulser yan, magbabato yan ng kuryente papunta sa ating CDI. Mula sa stator, nagpo-produce yan ng kuryente papuntang CDI, iniipon niya dito. Mula sa CDI, papunta yan dito sa ating ignition coil kung makikita nyo. So yan, malaki na yung voltahe na nandito sa ating ignition coil, 1000 volt na ata. Kasi iniipon niya ng CDI, binabato papunta dito. Ngayon naman, itong ating ignition coil, dito rin niya binabato yung kuryente papunta sa ating spark plug. Ayan, kung makikita nyo. Ito po yung spark plug niya. So yan, kung mapapansin nyo, pag napapaandar nyo yung motor, malaking kuryente ang nandito sa ating spark plug. So ngayon dito, kaya wag niyong hawakan to kasi makukuryente talaga kayo dito. Mula dito sa ating spark plug, yung kuryente niyan, dito po yan sa loob. Ngayon ito po yung carburetor natin. Kikita niyo yung tangke natin. 'Di ba dito yung gasolina natin. So yung gasolina natin papunta yan dito sa ating carburetor. So ngayon, mula sa ating carburetor sa ating intake dyan po nanggagaling yung ating gasolina sa intake niyan. Ito po yung kanyang exhaust. Yan. So dahil may kuryente na yung ating spark plug, tapos nagpo-produce iyan ng gasolina yung carburetor, yung air and gas niyan. So bali magko-compress yan dito sa loob. Yan. Dito sa loob. So pag ko-compress yan dito sa loob, mag-open itong exhaust dito sa baba. Tapos meron tayong gas dito sa air and gas sa ating carburetor. So puputok yan dyan sa ilalim, dito yan lalabas. Ayan. So yun po. So yun po yung mga function ng ating parts ng motor natin. Yung starter relay, yung CDI, yung stator, yung electric motor starter, yung ignition switch. So yan po yung mga function nila. So yun po yung mga function sa parts ng mga motor natin. Importante pong malaman nyo yun para dagdag kaalaman nyo na rin sa mga motor nyo. Kasi sabi nga nila, mas lamang ang may alam
So next time po, gagawa na naman ako ng tutorial para sa mga wirings ng mga motor natin para mas maintindihan nyo ng maigi. Sana may natutunan kayo doon sa unting tutorial na ginawa ko para sa inyo. Salamat na rin sa panood.